Okay, so ito yung pinakaunang Honor phone na mare-review ko. So, tatawagin ko tong First Honor. Honor 200 Pro, maraming nagsasabi na flagship killer daw to. So, gaano katotoo at kaya ba nitong talunin itong Poco F6 Pro na nitong nakaraan lang tinagurian kong best phone under 30,000 pesos? Pag-usapan natin after ng sponsor natin ngayon, Ugreen. Abot kayang wireless charger para sa iPhone, AirPods at iba pang mga phone accessories mo? Check mo to. Ito yung bagong 2-in-1 25-watt magnetic wireless charger stand ng Ugreen at promise, sulit na wireless charger to. Unang-una, this is Qi 2 certified. So, compared sa first Qi wireless charging standard, mas mabilis to, mas efficient, at may magnets na rin para laging properly aligned yung device natin. Parang MagSafe pero di hamak na mas mababa yung presyo. Actually, 15 watts of wireless charging speed din yung kaya nitong ibigay sa iPhones natin. Doble sa 7.5 watts ng previous Qi standard. At sabi ko nga kanina, 2-in-1 to. Well, parang 3-in-1 na rin kasi meron din tong 5-watt wireless charging dito sa base para sa AirPods natin. Tapos may extra 5-watt USB Type-C port pa sa gilid na para naman sa iba pang mga accessories like the Apple Watch. Sobrang kapit ng magnets dito. So, di tulad mo, hindi to basta-basta na-fall. Very portable din dahil sa foldable design. May rubber sa ilalim para hindi dumulas. At tulad lang din sa iba pang mga Ugreen products, syempre meron din tong charging protection features para safe yung mga device natin. Nasa description yung links kung saan pwedeng bumili. Gamitin mo na rin tong code na to para maka-discount ka. At maraming salamat sa Ugreen sa pag-sponsor ng video na to. Okay, so balik na tayo sa laban at umpisahan natin sa build at design. Now, in terms of looks, syempre very subjective yan. Para sa akin, okay naman pareho. Parehong maganda yung design ng back panel. However, nakakapanibago yung oval-shaped camera module ng Honor 200 Pro. At hindi rin naman lahat gusto yung camera design ng Poco. So, tabla sa akin yung looks. Sa comfort, syempre, mas komportableng gamitin ang Honor 200 Pro dahil curve yung harap at likod. Tapos, pagdating sa materials, naka-glass back panel itong Honor 200 Pro, kaya lang yung display natin dito ay may damage-resistant glass naman pero hindi Corning Gorilla Glass. At napansin ko rin na made of plastic lang yung frames. Yung Poco F6 Pro naka-metal frames na, tapos meron tayong Corning Gorilla Glass 5 protection sa harap at naka-glass back panel na rin. IP65 sa Honor 200 Pro, IP54 lang sa F6 Pro, pero pareho namang hindi kataasan yung mga yan, pareho pa rin hindi pwedeng ilubog sa tubig at mas matimbang sa akin yung metal frames. So, pagdating sa design at build, ibibigay ko yung puntos sa Poco F6 Pro. Next naman, pagdating sa display, magkaiba rin sila ng atake. Curved display kasi itong Honor 200 Pro, samantalang flat display naman itong Poco F6 Pro. Pareho silang malaki at almost 7 inches. Parehong swabe tignan since naka 120Hz refresh rate na rin. Side bezels, parehong manipis kahit yung chin. Though syempre mas bezel tignan yung Honor dahil nga curve. Pero pagdating sa punch hole for selfie cam, maliit lang itong sa Poco F6 Pro, samantalang itong Honor 200 Pro ay ginaya yung dynamic island ng mga latest iPhones. Well, to be fair, di hamak na mas maliit naman to kumpara dito sa dynamic island. At malamang yan mawala na rin yan sa loob mo over time at hindi mo na rin mapapansin kapag ginagamit mo na, but still, mas okay pa rin para sa akin yung mas maliit na punch hole. Now, in terms of picture quality naman, by default, may pagka-warm yung kulay sa Honor samantalang nasa cooler side naman yung timpla ng kulay sa F6 Pro. Parehong AMOLED panel so maaasahan mo yung matingkad na kulay and excellent contrast ratio. Parehong magandang panooran ng videos lalo na pareho din yung naka-Widevine L1 for Full HD playback. May support din for HDR pero ang lamang ng Poco dito ay yung support for Dolby Vision. Siyempre, sinubukan ko ring tignan yung difference nilang dalawa. Nanood ako ng mga movies na may Dolby Vision support at kung mapapansin nyo dito, mas litaw at mas kita yung detail sa shadows dito sa display ng Poco F6 Pro. At ganun din kahit sa mga HDR contents sa YouTube, hindi lang sa Netflix. Sa screen resolution, mas lamang din ang F6 Pro. Naka 2K resolution na rin kasi to. And sure, in real life usage, most of the time, magte 1080p lang din tayo to save battery life. Pero, syempre, mas maganda pa rin na meron tayong option para sa mas sharp-looking na display. In terms of brightness naman, pareho silang may 4,000 nits of peak brightness. So, parehong maliwanag to. Wala akong tool para i-measure at i-confirm yan. So, ginamit ko na lang sila outdoors. And yes,
hindi ka talaga makukulangan sa brightness. Kahit mataas ang sikat ng araw, maayos mo pa rin makikita yung screen. Pansin ko na mas mataas ng konti yung brightness na binibigay sa akin ng Poco F6 Pro. Kaya lang, napansin ko rin na may purple tint yung display dito. Honestly, hindi ko to nakikita kapag ginagamit ko indoors. Pansin ko lang kapag ginagamit ko under direct sunlight. So overall, pagdating sa display, ibibigay ko yung punto sa Poco F6 Pro dahil sa mas maliit na punch hole, mas mataas na resolution, mas magandang output sa mga HDR contents, at isama ko na rin yung personal preference ko, flat over curved displays. Okay, so sa speakers naman tayo. Pareho na rin naka-dual speakers tong mga to. Medyo nakakahiya na rin kasi kung hindi, at almost same lang naman sila ng tunog. Mas angat lang ng konti sa bass ang F6 Pro. Mas naririnig ko yung bass dito kapag pinapakinggan ko. Pero ang panlaban naman itong Honor 200 Pro ay yung 200% na max volume na mas malakas din talaga. So pareho ko silang bibigyan ng puntos dito. Now, usapang performance naman. Sa RAM and storage, isang configuration lang ang meron sa Honor 200 Pro. 12 GB of RAM and 512 GB of internal storage. Sa Poco F6 Pro, meron tayong tatlo. 12256, 12512, at 16 GB of RAM and 1 TB of internal storage. Ang Poco F6 Pro na malapit ang presyo sa Honor 200 Pro ay yung 12512 lang din. So, in terms of capacity, etabla lang sila. Yung type of RAM, pareho ring LPDDR5X. May mga nabasa din ako na UFS 4.0 din daw yung storage type nitong Honor 200 Pro. Pero nung tinest na namin yung read and write speed ng parehong phones, confirmed na UFS 4.0 at mas mabilis yung sa Poco F6 Pro. Pero nasa UFS 3.1 lang yung speed na ibinibigay sa akin ng Honor 200 Pro. Tapos sa chipset, mas malakas din itong sa F6 Pro. Gamit kasi dito yung last year's flagship chip na Snapdragon 8 Gen 2 na may Antutu benchmark score na 1.6 million points. Tapos itong Honor 200 Pro naman ay naka Snapdragon 8S Gen 3 na nasa 1.3 million Antutu score. Now, parehong malakas to at in real life usage, lalo na sa mga pang-araw-araw nating apps like social media, productivity, shopping, and banking apps, hindi pansin yung difference nitong dalawa. Kasi pareho nga itong mabilis para i-run yung mga basic applications natin. Yung pag-open ng mga apps, multitasking, very fast, and very snappy yung parehong phones. So, sa dalawang bagay ko lang napapansin yung lamang sa performance ng F6 Pro. Una, sa pag-take ng pictures. Mas mabilis mag-take ng photos ang F6 Pro. At pangalawa, sa mga demanding or graphic-intensive na games. Kung mga less demanding games, yan, parang walang difference. Ito yung average FPS na nakuha natin sa Mobile Legends at sa VR mode ng Call of Duty Mobile. At ito naman yung sa mas demanding na Genshin Impact. At dito na natin makikita yung lamang sa performance ng Poco F6 Pro. And also, pagdating sa thermals, mas maganda rin yung nakuha naming temps sa Poco F6 Pro. Actually, kahit nga nung nagtitake ako ng mga camera samples sa parehong phones, napansin ko na medyo mas mabilis ngang mag-init itong Honor 200 Pro. Hindi naman yung sobra-sobrang init sa normal usage, pero warm at ramdam ko rin talaga sa bulsa nung ginagamit ko. So, overall, pagdating sa performance, gaming, and thermals, malinaw na puntos ulit to para sa Poco F6 Pro. Now, lagi kong sinasabi sa inyo na kasing importante lang ng hardware ang software. At mukhang dito naman makakabawi itong Honor 200 Pro. Parehong naka-Android 14 itong dalawa. Itong Poco F6 Pro ay naka-HyperOS skin at itong Honor 200 Pro naman ay naka-MagicOS 8.0. At pagbukas mo pa lang ng parehong phones, mapapansin mo na rin kaagad na mas malinis ang software ng Honor. Sa Poco, alam naman natin na talamak ang bloatwares at marami pa tayong kailangang i-install. Pero sa Honor, ilang mga Honor apps lang yung naka-install at siguro kung meron mang medyo annoying para sa akin ay yung notification lang naman sa sarili nilang App Store na pwede rin naman nating i-disable. In terms of features, pareho silang maraming ino-offer. Actually, karamihan sa mga yan hindi ko rin talaga magagamit. Yung Honor may Magic Portal para siyang super hub ng Huawei kung sakaling pamilyar kayo. At speaking of Huawei na Huawei ang dating sa akin ng software nito. Honestly, medyo maninibago ka sa interface, lalo na kung hindi ka pa nakakapag Huawei or Honor phone before. Pero gustong-gusto ko ang EMUI dati, nung wala pang Google Ban. At kitang-kita ko yung pagkakahawig dito. Yun nga lang,
in terms of software support, walang nilabas na statement ang Honor para dito. Hindi nila dineclare kung ilang years yung software support at kung ilang Android upgrades ang ibibigay nila. Sa Poco F6 Pro, 3 upgrades and 4 years of security patches, which is good. May pinagtanungan ako from Honor and sinabi niya sa akin na usually 3 years daw of software support ang meron, na sa panahon ngayon ay hindi na ganun ka-okay since ang Samsung ay nag-o-offer na rin ng 5 years of support sa mga mid-range phones nila. Now, hindi naman 100% sure yung sinabi niya sa akin na 3 years lang since usually nga lang daw yun. At nakita ko rin sa GSM Arena na 5 years daw yung support ng Honor dito sa 200 Pro. So, medyo umaasa ako na at least 4 years man lang sana. Pero yun nga, pagdating sa tagal ng support, Poco F6 Pro tayo dito dahil confirmed na yung 4 years. Tapos sa mismong software experience naman, mas okay at mas malinis ang Magic OS. At dahil na rin may hindi kagandahang history ang Poco sa mga software updates nila, tabla lang sa akin tong dalawang to. Battery life is same lang din kahit pa sabihin mong 5,200 mAh yung Honor 200 Pro at standard 5,000 mAh lang yung sa F6 Pro. Kung makunat na battery ang hanap mo, wala dito yon. Pareho silang saktuhan lang for a day of use at parehong nasa 12 hours of screen on time lang yung nakuha ko sa PCMark battery test. Again, kaya naman yung isang buong araw na gamitan, pero kung maglalaro ka ng mga games like 3 to 5 games ng Mobile Legends, posibleng 2 beses kang mag-charge sa isang araw dahil parehong kakapusin. Sa charging tayo magkakatalo. Sa wired charging, lamang ang Poco F6 Pro. 120 watts yung charging speed dito at from 10 to 100%, 28 minutes lang ang kailangan natin dyan. 20 minutes kapag in-enable pa natin yung boost mode. Napakabilis. Tapos sa Honor 200 Pro naman, 100 watts yung charging speed at from 10 to 100%, inaabot naman ako dyan ng around 48 minutes. Pero hindi pa agad panalo ang F6 Pro dito kasi meron pang isang alas ang Honor at yan, yung wireless charging. May 66 watt wireless charging kasi itong Honor at sayang kasi yung last year's F5 Pro meron din. Tinanggal lang nila dito sa F6 Pro. So kung susumahin natin lahat sa battery and charging, ibibigay ko ang puntos sa Honor 200 Pro. Para sa akin, mas matimbang yung wireless charging feature nitong Honor 200 Pro. Lalo na't mabilis din naman yung wired charging speed. May mga magsasabi na wala daw kwenta ang wireless charging dahil wireless pero may wire pa rin. At honestly, nung una kong narinig ang wireless charging, college yata ako nun, ganun din yung thinking ko. Pero nung nagagamit ko na, very convenient din pala na tipong pag magtatrabaho na ako, lalapag ko na lang yung phone dyan, tapos pag may nag-chat, hindi na ako magtatanggal ng wire, tapos ikakabit ulit to continue charging. Gamit, lapag na lang yung gagawin ko. Tapos, pag uwi ko, maaasahan ko na fully charged pa rin yung smartphone ko. Okay, so usapang camera naman tayo. Sabihin ko lang muna na ang pinaka-pinagmamalaki ng Poco dito sa F6 Pro ay yung performance. Samantalang sa Honor 200 Pro ay yung camera. Pero hindi naging ganun kadali yung labanan sa camera performance. Ito yung camera specs ng dalawang phones at ito muna yung mga sample photos na nakuha namin gamit ang main cam. In terms of colors, mas maganda sa akin yung Honor kasi mas natural looking yung mga kuha dito, unlike sa Poco F6 Pro na medyo sobra ng konti sa pagkatingkad yung kulay. However, in terms of sharpness, details, and field of view, surprisingly, mas lamang dito ang performance-centric phone na Poco F6 Pro. Mas malawak yung field of view at sa unang tingin hindi mapapansin yung lamang nito, pero kapag nag-zoom in na tayo, dyan natin makikita na mas sharp ang photos na mabibigay sa atin ng Poco F6 Pro. Pero mag-iiba ang istorya kapag meron na tayong subject na tao. Pipicturean yung mga kasama at pamilya, mas maganda yung nakuha ko sa Honor 200 Pro. Dinala ko to sa mall, pinicturean ko yung anak ko at unlike sa mga outdoor and landscape shots natin kanina, mostly soft ang pictures na nakuha ko sa F6 Pro at mas madetalya talaga sa Honor 200 Pro. Sa mga zoomed in photos, mas lamang din ang Honor dahil nga may dedicated telephoto camera to with 2.5 times optical zoom. At dahil din dyan, makakakuha tayo ng portrait shots tulad nito, unlike sa Poco F6 Pro na 1x lang ang portrait shots. At speaking of portrait shots, clear winner din ang Honor dito. May partnership sila with Harcourt Studio, may iba't ibang filter sila dyan tulad nito,
At kahit sa mga normal na portrait shots, mas maganda talaga yung kuha ng 200 Pro. May mga pagkakataon din naman na nagkakaroon ng errors dyan, tulad dito nung naka-side view yung video editor natin. Tsaka may mga pagkakataon din na parang nakakalimutan niyang i-blur yung background, na sana maayos ka agad sa susunod na software updates. But overall, panalo yung portrait shots dito, lalo na for the price, maganda yung kulay, maayos na nakukuha kahit yung mga tikwas ng buhok natin, at hindi rin siya yung super fake tignan na portrait shots. Sa ultra-wide camera naman, mas may details din ang Honor 200 Pro. Sa night mode, mas na-handle ng Honor yung highlights. Usually, blown out kasi yung mga ilaw sa F6 Pro, pero mas sharp sa F6 Pro. Sa selfies, mas maganda naman ang 200 Pro, mas may kulay, mas detailed, tsaka mas maayos din yung exposure, lalo na pag nasa labas tayo. At sabi ko nga kanina, hindi madali yung laban dito, so pagdating sa videos, mas lamang ang F6 Pro, hindi dahil sa 8K 24fps option, since halos wala naman talagang gagamit niyan. May 4K 60fps sila pareho ring maganda yung stabilization. Kita nyo naman dito, habol-habol ko yung anak ko at hindi maalog yung kuha, pero makikitaan kasi natin ng mas malawak na dynamic range ang F6 Pro dito sa videos. Okay, so eto naman yung video quality gamit ang front-facing camera ng Honor 200 Pro at Poco F6 Pro. Hanggang 1080p lang ang Poco F6 Pro, alam naman natin yan. Samantalang hanggang 4K 30fps ang pwede nating i-record dito sa Honor 200 Pro. Pero kahit na ganon, hindi ko nakikitaan ng malaking lamang ang Honor 200 Pro. Lalo na kapag gumagalaw-galaw ako ng ganyan, medyo nagbe-blur yung footage dito sa Honor. At mas less yung ganong klase ng effect dito sa Poco F6 Pro. So, try natin ng landscape para mas makita pa natin. Okay, so again, ito yung video quality gamit ang front-facing camera ng Honor 200 Pro at 4K 30fps. At ito naman yung video quality gamit ang front-facing camera ng Poco F6 Pro at 1080p 30fps. Okay, so nakita ko na yung videos ng parehong phone sa mas malaking monitor. And by the way, gamit ko nga rin pala yung built-in microphones ng mga phones na to. So, let me know na lang din sa comments kung ano yung mas maganda pag papalit-palitan na lang natin yung audio. At sa nakita ko sa monitor ko kanina, mas gusto ko yung kulay dito sa Honor 200 Pro, pero yun nga, kahit na hanggang 4K 30fps yung resolution at 1080p lang, itong F6 Pro 1080p lang, hindi ganun karamdam yung difference. Hindi ramdam yung 4K 30fps ng Honor. So, malaki-laki pa ang dapat i-improve ng Honor pagdating sa videos. Okay, so overall, pagdating sa camera, again, kailangan ng improvements ng Honor sa videos, pero hindi naman siya sobrang sama. At pagdating sa photos, selfie, portrait, ultra-wide, and zoom, mas maganda to. So, puntos to para sa Honor 200 Pro. Para naman sa other features, hayaan ko na lang na kayo ang mag-decide kung ano yung mas matimbang sa inyo. May Wi-Fi 7 support ang Poco, Wi-Fi 6 lang sa Honor. Pero karamihan sa atin, wala pa rin namang Wi-Fi 7 routers. At kung meron man, Wi-Fi 7 router din kasi yung gamit namin, depende pa rin yan sa plan nyo. So, sa kaso namin dito, same 600 Mbps plus lang yung nakukuha. Pareho din silang may IR for remote. Video call, sinubukan din namin at okay naman pareho. Klaro din yung microphones. In-display fingerprint scanner, parehong mabilis. Haptic feedback, mas maganda yung sa Poco. Mas ramdam yung vibration. Pero ang meron naman ang Honor na wala ang Poco ay yung eSIM support, na medyo big deal sa akin dahil eSIM ang gamit ko. Okay, so sa presyo na tayo. Itong Honor 200 Pro ay nasa 30,000 pesos, tapos ang 12,512 na Poco F6 Pro ay mas mura ng 1,000 pesos. Links kung saan pwedeng bumili, nasa description lahat. Ilalagay ko na rin sa comments. At bago ako magbigay ng conclusion, sabihin ko lang din na binili ko to pareho. Honor sa Lazada, F6 Pro sa Kapwa Tech Reviewer, at ang sponsor lang natin dito ay ang Ugreen. So, Honor 200 Pro or Poco F6 Pro. Una muna, parehong maganda tong phones na to, parehong sulit para sa presyo, at kung tatanungin ako, pareho silang flagship killers. Pero eto yung recommendations ko. Kung performance-centric phone ang gusto mo, gamer ka, mahilig kang mag-Genshin, Farlight, at kung ano pang mga demanding games, maganda rin yung ibang aspeto Maganda yung camera, maganda yung display, pero priority mo talaga ang performance,
Poco F6 Pro pa rin ang hari sa 30k na budget. Ngayon, kung hindi ka naman gamer at ang gusto mo yung mas balancing experience, yung tipong okay lang sa'yo kahit pangalawa lang siya sa pinakamalakas, as long as makakakuha ka ng mas versatile na camera, tsaka na-appreciate mo yung iba pang mga extra features like eSIM and wireless charging, para sa mas flagship-like na experience, Honor 200 Pro ang ire-recommend ko sa'yo. Now, sa totoo lang, para sa akin, tabla talaga tong laban na to. Sobrang dikit at depende na lang talaga sa kung ano yung gusto at kailangan mo sa isang phone. Pero, syempre pipili pa rin ako. So, kung meron man akong 30k budget para sa isang phone, pipiliin ko ang Honor 200 Pro. Again, hindi na ako gaanong naglalaro ng games ngayon, so sapat na sa akin yung performance ng Snapdragon 8S Gen 3. Sa camera naman, pinipicturean ko lang kasi talaga yung anak ko. So, kita nyo naman kanina na mas maganda yung nakuha ko sa Honor. Mas maganda rin yung selfies. Tsaka eto, personal lang talaga. Yung eSIM support, kasi eSIM yung gamit ko. Tsaka yung wireless charging, kasi gumagamit talaga ako ng wireless charger. Okay, so lang muna para sa ngayon. Ano sa tingin nyo? Anong pipiliin nyo sa dalawang to at bakit? Let me know sa comments, pag-usapan natin. Kung bibili kayo, click nyo lang yung link dyan sa description. Like and subscribe na rin kung nakatulong. 25k iPhone versus 25k na Android. Click mo lang to. At para naman sa pinakasulit na phones ngayong taon, click mo lang to.